Magandang araw mga kabayan, may panibagong topic na naman tayo for today's video. Pero bago tayo magpatuloy, hiling ko lang na like and follow nyo ako at subscribe para updated kayo every time meron tayong panibagong upload. Ako si Philippine Vision TV, nagbabahagi ng totoong kwento. Salamat! Sino na nga ba ang dapat paniwalaan kay Duterte? Ngayong matindi na ang away ng mag-amang Sara at Rudy Duterte at sinabi ng ama, "Day, wag kang pumasok sa pagka-presidente. Nadaanan ko na yan." At nagmumura ito. At ayon kay Digong, hindi rin daw gaganda ang Pilipinas kapag pumalit si Sara bilang presidente dahil hindi daw kayang gampanan ng kanyang anak ang posisyon, at sabi ng ama na awa daw siya kay Sara dahil nadaanan daw niya ang matinding hirap. At itinanggi din nito na noon inanunsyo ni Sara na sabay-sabay tatakbo ang mag-ama na sina Baste. Para sa kaalaman ng lahat, please watch the video until the end. Matindi na ang away ng mag-amang Digong at Sara. Dahil huwag kang pumasok dyan sa presidency. Galing ako dyan. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Ayon pa kay Digong, hindi rin naman daw gaganda ang lagay ng Pilipinas kapag pumalit si Sara bilang presidente. Prangkahan rin niyang sinabi na hindi kaya ng kanyang anak na gampanan ang posisyon. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Ipinanggi rin ni Digong ang inanunsyo noon ni Sara na sabay-sabay tatakbo bilang senador ang kanyang ama at mga kapatid na sina Baste at Pulong sa midterm elections. Sa madaling salita, sinasabi ng ama na sinungaling at walang kakayahan maging presidente si Sara. Mo. Ito naman ang banat ng kampo ni Sara. Walang iba raw kundi si Digong ang dahilan ng patuloy na pagbagsak sa approval at trust ratings ng Vice Presidente at dating DepEd Secretary. Ayon sa kilalang Sara supporter at founder ng survey firm na Publicus Asia, si Digong ang may kagagawan kung bakit lagapak na yon sa mga survey si Sara, maging sa resulta ng survey ng kanyang mismong survey firm. So, Ms. Tequia, her father's dragging her down? Yes, the father, whatever the father, you have to understand that that Duterte is a shared brand. Loko-loko eh. Tahimik nilalan daw si Sara sa mga isyu at ayaw mamulitika. Pero ang hindi masabi ng kanyang kampo, ang patuloy na pananahimik na ito ni Sara, ang patuloy na umahatak pababa sa kanyang mga punto sa survey. Ang pananahimik tungkol sa issue ng West Philippine Sea, kahit hindi siya parte sa Gentleman's Agreement ni Digong at Xi Jinping, ni Haniho ay wala pa rin siyang reaksyon sa patuloy na panghaharas ng mga incheck sa ating tropa sa Ayungin Shoal. Ang pananahimik sa issue ng korupsyon tulad ng naglahong 125 million pesos na intelligence fund niya in 11 days at ang 150 million na nakalaan sana sa DepEd pero kinuha pa niya para gawing confidential fund. Bagsak ang trust ratings ni Sara dahil niwala siyang ginawa sa DepEd kahit kolelat na ang estudyanteng Pinoy sa halos lahat ng kategorya ng edukasyon. Hindi rin daw dapat idawit ang pangalan ni Sara sa EJK ng Peking Drug War at napipintong pag-aresto kay Digong ng International Criminal Court. Pero alam ng lahat na simulat sa pool ay kasama siya rito ayon sa maraming testigo. Sa katunayan, akusado rin si Sara ng ICC at isa siya sa mga kasunod na aarestuhin ng Interpol pagkatapos ng kanyang tatay. Ang away na ito ng mag-ama ang gumugulo at humahati ngayon sa mundo ng mga DDS. Panic mode na sila ngayon at nagtatanong, kanino kami ngayon maniniwala? Kanino kami ngayon kakampi? Sa tatay, sa anak, o none of the above na lang? Pisti oy! At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanood ngayon, anong masasabi mo? E-comments mo na lang dyan sa baba at huwag kalimutan like and share kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Salamat at mabuhay. Philippine Vision TV. Hope to see you next topic.